Hello mga kabibig, welcome back sa atong bagong YouTube channel mga Bisaya. Kumusta mo? Unta na mo sa maayong panginabuhi karon. Okay, itong ating pag-uusapan ngayon ha. Pasensya na kung Tagalog, Bisaya, English ang ating pag-uusapan dito using the languages, pero kayon talaga. O ito na, sinagot na ni VP Sara si Benny Abante kagabi sa kanyang, hindi yung live interview, recorded interview na yon. Nakatikim ng supalpal si Abante. Para yatang si Abante nanginig na ngayon sa takot. Kasi, sabi ni VP Sara, yung vice presidente niya kung mananalo sa 2028, ang siyang magpapanagot sa mga dapat managot na makurakot. Naku po, yung iba dyan, nangurog na mga itlog nila. O ito kabibig ha, kung akala ni Benny Abante na hindi siya sasagutin ni VP Sara, naku po, grabe ang pusa kumakain sa pinggan. Naku po, ito na kabibig ha, panoorin natin si VP Sara sa paglampaso niya kay Benny Abante. O ito na, wait mo na mga kabibig ha. Benny Abante, handa ka na ba? Okay na, let's watch this video. 2028. Yung mga nagawa mo sa Davao City, do you think yun yung edge mo para manalo sa 2028? Ang edge ko is yung kakayahan ko na gumawa ng mga mahirap na bagay. Yun yung core ko talaga. Core competency ko. Kasi unang-una, hindi mo ako madaling matakot eh. Tatay ko nga, si President Duterte, pero hindi na natatakot sa kanya eh. Hindi mo ako madaling mapasunod. Hindi mo ako madalas sa tulad yan, magsasama kayong lahat dyan, tapos ako mag-isa dito. Hindi mo ako matatakot sa ganun eh. So yun talaga yung kapasidad ko. Very good. Yung competency ko. Kaya ko gumawa ng mga mahirap na bagay. Wow. Tatayuan ko yung mga mahirap na bagay. Good. Yung pag-ikot mo sa Pilipinas, you think kaya na ang buong Pilipinas ay maging katulad ng Davao City na disiplinado, involved yung mga tao sa governance? Yung pagbabago ng values ng mga tao, hindi siya magagawa kaagad. Correct. Kasi may problema din tayong mga Pilipino sa pag-uugali natin eh. Somehow, through the years, nawala yung values formation sa pagkabata hanggang sa sila ay nagiging adult. So hindi magagawa yon ng isang taon lang. Kailangan natin simulan ulit. Jam, Magno, ito yung matalino. 'Di ba? Sabi mo mas matalino ka kay VP Sara. Jam, wala kang ganitong klaseng pag-iisip oh. 'Di ba? Jam, ano lang puro sa iyo ngaw-ngaw. Tingnan mo oh, later on biniabante na ganyan ganoin. Go. Turuan ng mga bata na magandang asal. Noong nakaraang taon, nagtanong-tanong na rin ako sa mga experts, kumbaga sa iba't ibang sektor, sa iba't ibang industriya. Tinatanong ko sila, sitwasyon natin ngayon, nakikita nyo naman, sitwasyon natin ng bayan ngayon. Sabi ko, kaya ba natin baliktarin? Sabi nila, kaya yan, basta lang matapang yung mag-implement. At pangalawa, yung tightening of the belt ba, magtitipid talaga sa gastos. So yun yung May plano na si VP Sara. May plano na si VP Sara kasi nagtanong-tanong na siya eh kung ano ang pwedeng magawa niya kung uupo siyang presidente sa Pilipinas. na ibigay na kumbaga quick assessment sa akin. So, Ngayon, issue yung korupsyon. Alam naman natin yan, kaliwat kanan ng korupsyon. Ano ang magiging solusyon ninyo kung sakaling kayo maging Pangulo sa issue ng korupsyon? Unang-una, ano talaga yan eh, yung kamay na bakal kamay na sa bakal mga yan. nasa ilalim. Yes. Hindi mo palalampasin. Yun ang hinahanap namin. Kamay na bakal. Kumbaga, pag merong ginawa, alis kagad, palitan Yes, kagad. good. Yan ang gusto namin. Hindi na yung pag-uusapan pa, itatago pa. Hindi ganun. Diretso, one shot lang. Good. Ikaw may ginawa na
pangungurakot, malis ka na dyan. Good, yun ang gusto Ganon. namin. Hindi siya dapat patawarin, Good. hindi siya dapat pinapabayaan, Perfect. at hindi siya dapat na hindi pinapansin. Na Yan. kumbaga parang wala lang. Kamay na bakal. Yun ang gusto namin. Dapat pag merong nangyari, palitan nyo yan. Iba siya. Kasi Punta na tayo dun sa mga reactions ng mga nasa social media. Lalong-lalo na nung mga ayaw kay VP at nabulabog doon sa inyong pagde-declare. Sabi nila kulang daw yung paghingi mo ng apology. Dapat daw mag-apologize ka doon sa mga remarks mo against the president and yung iba pang mga sinasabi nila na nagawa mo. Bakit ako mag-apologize sa remarks ko sa Pangulo? Hindi nga sila nag-apologize sa ginawa nila sa akin. Correct. Documented ang mga threats sa akin. Ano? Hindi namin yan nilalabas kasi nga meron pang impeachment na mangyayari at yun ay subject nila sa impeachment nila. Ang masasabi ko lang dyan, hindi nga krimen, nagiging impeachable offense. Correct. So hindi ako magsasorry sa kanila. Sila muna magsorry sa akin dahil documented yung threats namin. Documented ha. May ebidensya, solid proof. Meron pang isang congressman na hindi Ayan, naman nanalo pero nakaupo ngayon ang nagsabi na hindi daw siya susuporta sa'yo. Ano mensahe mo sa kanya? Hindi ko rin naman siya sinuportahan nung siya ay tumakbo eh. So, it's a tie. It's a tag. Tama. It's a tie. Nauna na akong hindi sumuporta sa kanya. And yung sa sinasabi naman nila na personal interest lang daw yan. Ambition without accountability. Hindi ko maintindihan. Ano ba sinasabi nila na walang accountability? May 4 sila na impeachment Tama. complaints. 'Di ba? Araw-araw nila tinetreten na iimbestigahan, magta-trial, i-impeach. So hindi ko alam saan doon ang walang accountability. Nung meron namang nag-file ng impeachment complaint, ano ba sinabi namin? We are prepared to answer it Correct. during trial. Ma'am, nung amin pong itong vinlog, ang kadalasang comment ng tao, mag-ingat si VP. Kasi alam naman natin, ngayon na talaga nag-finalize na kayo ng decision nyo, sure, sa tingin ng mga Pilipino, sobrang laki ng chance yung manalo. So, dalawa lang yan. It's either i-impeach kayo para hindi na kayo makatakbo or may gawing masama sa inyo. Hindi po ba kayo natatakot na sa pagsalita nyong ito ay malalagay sa alanganin ng inyong buhay? Hindi na ako takot kasi kasama na yun sa decision ko na posibleng gagawin sa akin. In fact, sinabi na nga sa akin noon na meron naman talagang plano na mga ganon. So, hindi na ako takot kasi ano na yun kumbaga kalakip na yun sa desisyon na ginawa ko. Hindi siya pwedeng mahiwalay doon sa desisyon ko So, hindi pwedeng nag-decide ako tatakbong president pero matatakot akong patayin ako. Hindi na. So, kinalimutan ko na yun. Wala na yan. Yung pagka panalo naman, Diyos na ang sasagot nun. Kasi nga sabi ng Diyos, diba? Magplano man ang tao, pero ako pa rin ang masusunod. Correct. So, nagplano ako, natatakbo akong Pangulo. Sinunod ko kung ano yung hinihingi ng taong bayan. Diyos na ang bahala kung ano yung mangyayari sa susunod. Perfect. Well said, VP Sara. Tama. Nasa Diyos ang lahat. 'Di ba? Nagplano siya bilang isang tao, bilang ang kakayahan ng tao ay magplano, tapos
pursue niya ang planong iyon, bahala na ang Panginoon kung ano ang maging sagot ng Panginoon sa plano ni VP Sara. Kung hindi ibibigay ng Panginoon, it means baka hindi pa handa si VP Sara. Kung ibibigay ni VP Sara, it means yan na ang time para handa na si VP Sara, gawin lahat ng plano niya, at maybe makakatulong para sa bansa na aangat muli ang bansa, na makakaahon muli ang bansa, mga kabibig. Grabe, so please panoorin nyo itong video na ito ha, itong interview ni VP Sara. Marami kayong malalaman kay VP Sara. Yung mga nagko-question pa rin sa kakayahan ni VP Sara, panoorin nyo. Yung mga basher na hindi makatagalog ng straight si VP Sara, normal lang yan kasi ano yan eh, Bisaya talaga yan. Huwag nyong i-judge ang isang tao based sa kung ano ang kayang language ginagamit at kung hindi siya makapag-straight English or Tagalog. Tingnan nyo ang thought, tingnan nyo kung ano ang laman ng kayang sinasabi at doon mo malalaman kung anong klaseng tao siya. Kaysa yung ang galing-galing mag-English tapos walang maipakitang output, walang maipakitang proyekto. Kaya hindi na ako magsabi ha na ang galing-galing mag-English. Pero takot sa debate. Pero tingnan nyo na ngayon, kumusta tayo? Nasa kulong mo yata ang Pilipinas ngayon. Ito yun yung kabibig. So, ito yung mga sinasabi ni Benny Abante. Balikan din natin ang mga sinasabi ni Benny Abante. Naku, Benny Abante, it's a tie. Sabi ni VP Sara. Ito yung sabi ni Benny Abante, ang kinig tayo. Kailangan na naman 1/3 eh. So, iniisip ko, because in the first impeachment complaint, more than 250 congressmen signed the first impeachment complaint. So, I don't think na may hirapan ito na makaabot dahil out of 311 congressmen, 105 lang ang kailangan eh, 1/3 eh, to be able to pass it and let it go to the Senate for the impeachment court. So palagay ko we are in a proper position at this point in time. It might not be the same number. Iniisip ko na hindi magiging pareho numero, pero it only takes about 1/3 of the members of the House to let it pass. So, palagay ko, makukuha namin yun. Okay. Ganun ka-confident si Benny Abante. Oras na para ma-stop kasamaan ng mga Duterte, sabi ni Dory Cayabyab. Ito pala yung magician yung natalo sa election pero bigla siyang nakaupo. It's encouraging to see leaders who are willing to question even powerful figures at how to check and balances should work. Kung sila ba, marunong silang mag-question kay VP Sara, bakit yung ibang politiko hindi na question? Ito pang ibang mga kung ano ni Benny Abante ha, ito. Request niya kay VP Sara. Wala siyang itinatago kung talagang request lang sa ating Vice President. Kung talagang wala siyang itinatago, kung talagang yung kanyang ginawa above board yan, sabihin niya na. Sa impeachment court na ito, kung yan papasok sa impeachment court, maging transparent na siya, maging accountable na siya, magkaroon na siya na integrity. Ito, malaman na. Ang hirap ni Benny Abante, no? Kasi sinabi ni VP Sara, proper time mangyayari, i-impeach nyo siya. Kumuha kayo ng 1/3 na vote at doon na ibubulgar lahat ni VP Sara. Puro lang kayo mga sinasabing ganito, ganyan. Pinaghandaan na nga ni VP Sara. Sino pa nagsabi na si VP Sara ay ayaw managot? Pinaghandaan na nga nila itong impeachment na ito. Diba? Hindi naman binayaran ni VP Sara yung mga senador o yung mga congressman na hindi pumirma, na huwag kayong pumirma or huwag nyo ako i-impeach. Hindi. Ang Korte Suprema ang nagsabing unconstitutional. Ang mga senador ayaw ipagpatuloy ang impeachment ni VP Sara. Kasalanan ba ni VP Sara? VP Sara nakahanda na lahat. Ay naku, ayoko nang makinig sa kanya. Hindi pa rin nakaintindi. Yun kabibig. Hirap talaga. Puro palagi nasasabi, VP Sara, harapin mo. Harapin nga ni VP Sara. Harapin ni VP Sara. Kayo lang ang hindi. Yun lang kabibig. Ang ating latest libak-libak for today. Kung ano nangyari na. Ako po.
Siya kabibig, nawala tayo ng konti. So yun na nga kabibig, si VP Sara, nakahanda naman siyang nakahanda na siyang harapin ito lahat eh. Kayo lang ang puro dakdak dyan. Impeach yun na para magkaalaman na talaga. O yun na kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.